ibang balita, asahan na umano ang malawakang balasahan sa Armed Forces of the Philippines. Ito ay dahil 7 matataas na opisyal ng AFP, kabilang na si AFP Chief of Staff General Gregorio Katapang Jr. ang nakatakdang magretiro ngayong taon. Ang ulat mula kay Waywaya Macalma. Ngayong linggo ay magko-convene ang AFP Board of Generals para salain para sa kanilang promosyon. Ito ay sa harap ng nalalapit na pagre-retiro ng 7 nitong matataas na opisyal. 2 buwan na lang ang nilalabing panahon bago ang mandatory retirement ni AFP Chief of Staff General Gregorio Katapang at 6 na opisyal na may ranggong 3-star generals na nakatakda ring magretiro. Kaya asahan ng magkakaroon ng major revamp sa mga sensitibong posisyon sa AFP. Pero siniguro ng AFP na hindi apektado ng revamp ang kasalukuyang military operations sa bansa. Ang ano kasi na domino effect, pag may magre-retire na 7 will take over their places, so may mga aangat. Pag may umangat, may mabaka-bakanti sa baba. So it's a series of events that has to on vacancies that has to be filled up. So our board of senior officers have their hands full para mailagay yung the right man or the right job. Ang operations naman natin, the cutting edge are the battalion commanders, company commanders, those who are on the ground, and they are well supported. So it will not affect somehow the operation? No, the operations. 3 opisyal mula sa PMA Class 1983 ang mga contenders para sa iisang posisyon. Ito ay sina Lieutenant General Jeffrey Delgado, ang kasalukuyang Air Force Chief, Lieutenant General Hernando Iriberi, ang Army Chief, at ang AFP Southern Luzon Command na si Major General Ricardo Visaya. Gayunman, iba't ibang issue ang lumalabas ngayon sa mga opisyal na maaaring pumalit o makakuha ng pinakamataas na posisyon sa AFP. Ngayong buwan ay sunod-sunod ang alegasyong ipinupukol kay Berry. Una dito ang mga milyong-milyong halaga na mga gamit para sa mga sundalo, kagaya ng combat boots, army trucks, M4 rifles at iba pa. Ngunit giit ng opisyal na wala itong katotohanan at walang basehan ang alegasyon laban sa kanya. Ito ay sa kabila ng may naghain na umano sa opisyal ng graft charges sa ombudsman ngayong buwan. Sa ngayon ay wala pang natatanggap ang kanyang opisina ukol rito. Magkagayunman ay handa silang humarap sa korte, oras na sila ay ipatawag upang maipaliwanag. Ngunit sa ngayon, lamang siya sa kanyang trabaho. He is very confident because ever since day one in his office as Commanding General of the Philippine Army, he has always been working for the best interest of the 85,000 strong Philippine Army. And he will be remiss of his duties if he is not going to do that. Those allegations, those insinuations should be answered in the ombudsman, in the proper forum. Bukod sa kanya ay ngayong taon naman ay nasangkot ang Air Force Chief sa issue ukol naman sa chopper deal na kanyang pinabulaanan ay walang katotohanan. Lahat naman kasi ng if you are a colonel and above, although it has not happened, you are a candidate. But at the end of the day, it's still a presidential prerogative. Pagkatapos magdesisyon ng AFP Board of Generals na nagsasala sa mga opisyal kung sila ay karapat-dapat sa isang mataas na posisyon, ay ibibigay na ito kay Defense Secretary Voltaire Gasmin at saka ibibigay sa kanilang Commander-in-Chief na siya naman ang huling magdedesisyon para sa mataas na posisyon sa militar. Para sa telebisyon, ako si Waywaya Macalma.